Ngayon naman po ay pumunta tayo sa kahalagahan ng sapat na nutrisyon ng halaman. Kasi ang halaman po, gaya ng tao, ay nangangailangan din po ng sapat na nutrisyon. Ngayon, ano po ba ang mga kailangan ng halaman para maganda ang kanyang paglaki at ito'y mabuhay ng malusog at magkaroon ng magandang bunga? Una po, kailangan natin ng lupa na taniman. At kung tayo magtatanim ng binhi, example natin ay palay, kailangan po nito ng sapat na liwanag o araw. Kailangan din po niya ng patubig. Kung walang patubig, yung pong ulan. At humihinga ang halaman, kailangan din po niya ng hangin. At ang ating ipinapakain dito, yung tinatawag nating NPK o yung mga karaniwang abono gaya ng 3-14 o 14-14-14 at urea o 4600 at iba pang mga karaniwang abono. Ngayon, kung kumpleto po ito at maganda ang ating binhi, ang ating pong halaman ay tutubo. Ang sinasabi ko pong magandang binhi, ito po yung registered, certified, at saka po, ang pinakamagandang ani sa lahat ay ang hybrid seeds. Ngayon, kung kumpleto po ang ating mga pangangailangan ng halaman, maganda ang binhi, ito po ay tutubo. Pero bakit po ganon? Minsan, ang ating variety ng palay, pagpalagay po natin IR74. Halimbawa, ito ay umaani ng, sabihin na natin 10 tonelada. Pero bakit po ganon? Minsan, ang mga farmer, pagka nagtatanim nito, ay 3 tonelada lang ang naaani at hindi 10. Kasi po, ang halaman po natin ay nangangailangan nga po ng sapat na pangangailangan. Ngayon, para po makuha natin ang ganda ng ani, ang unang ibinibigay po natin, yung pagkain niya, yung NPK. Ngayon, kung sapat po ang ating patubig, ito po ay H2O, at saka po yung hangin, yung CO2, at yung pong chlorine, yun po ay natural na nakukuha sa hangin, o kaya po ay sa lupa. Ngayon, ito po ay 7 elemento na kailangan ng halaman. Ito po ay 7, pero ang pangangailangan po ng halaman ay tumototal ng 16 na sustansya ang kailangan ng halaman. Nasa po yung siyam? Ito po ay nasa lupa. Ang tawag po dito ay mga microelements o micronutrients. Yung pong tinatawag nating NPK, ito po ay kilo-kilo o sako-sako na inilalagay natin sa lupa dahil madami pong kailangan ang halaman. Pag sinabing macro, marami ang kailangan. Ito pong 4 na elementong ito po ang natural na mga sustansya ng halaman. Ito yung nakukuha sa hangin at sa tubig. Ang mga micronutrients po, ito ay nanggagaling sa lupa. Ito po ay nagagawa ng lupa, pero minsan po, dahil sa taon-taon o kada season na lang nagtatanim tayo, hindi po natin ito na ibabalik. Yung pong NPK, madalang ibalik sa lupa yan. Meron po tayong hangin, o meron tayong patubig, available po yan. Pero yung pong mga micronutrients, ito po ang laging kinukulang sa halaman natin. Ngayon, paano po natin ito maibabalik? Meron bang paraan? Actually, meron po. Kung kayo po ay mag-a-apply ng mga micronutrients sa lupa, kung isa-isa, ay napakamahal po ng inyong magagastos. Pero, meron po tayong produkto, ang tawag po natin dito ay NutriPlant SD. Ito po ay pop-up fertilizer. Ito po ay pulbos o powder na ibinabalot o inihahalo sa mga binhi bilang isang seed treatment. Ito po ay abono na magpapabilis ng pagtubo at paglaki ng mga punla. Pinahahaba po nito ang mga ugat. Siyempre, pag mahaba ang ugat, maraming makukuhang sustansya,
sigurado po na malusog ang dahon at puno, pati na rin po ang bunga nito. Ngayon, paano po ito gamitin? Sa palay po, kailangan natin ng 100 gramo kada 40 kilo na binhi ng palay. Sa mais naman po, kailangan lang natin ng 135 grams kada 18 kilo na binhi ng mais. Sa gulay naman po, 45 to 65 grams kada 1 kilo. Pero minsan po sa sobrang liit ng mga binhi ng gaya ng pechay, mustasa, minsan 1 dakot lamang ang ating itinatanim. Kung 1 dakot na binhi ng pechay, kaunting-kaunting pulbos lang po ang gagamitin. Ang mahalaga po ay humalo o dumikit ang Nutri-Plant SD sa binhi o sa buto. Kaya po minsan tantsahan na lang, estimate na lang po gagawin natin. I-sprinkle natin sa ibabaw ng binhi. Pag nakita po natin na humahalo na siya o dumidikit na sa bawat binhi, okay na po yun. Ngayon, ang Nutri-Plant SD po ay inihahalo sa binhi ng tuyo. So, tuyo ang binhi, tuyo rin yung pulbos na ating ihahalo dito. Pero ang palay po, karaniwan dito ay ibinababad. Ngayon, paano po ang sistema dito? Una, hugasan po yung binhi ng ilang beses para ito'y malinis at ibabad ng 24 oras. Ang ibang ginagawa, 36 oras. At kung hybrid naman ay 16 oras lamang. Pagkababad po, tanggalin sa pinagbabaran, i-drain o alsin ang sobrang tubig. At pwede na po nating ihalo ang Nutri-Plant SD pag wala ng tumutulong tubig. At patubuin po yung ugat mga 24 oras. Pag minakita na po kayong parang puting tuldok sa binhi, ito na po yung ugat na lumalabas. Pwede na po siyang isabog sa taniman kung ito ay sabog tanim o sa punlaan kung ito ay seedbed method. Ito po ay malamig sa binhi kasi po ito ay organically complex.